beloved Boss Mike Cervera. Papakita ko sa iyo. Yan yung naratibo nila eh. O, tingnan ninyo. Kumitil. O, basahin mo. Kumitil ng buhay ng mga adik para ligtas. Wow, ang mga milyon-milyong inosente. Kita mo? Kita nyo? Dahil po ito sa droga, ganito ang naratibo ng mga DDS. Boss Mike, mayroon akong tanong. Bakit lahat pa ng kinitil nila, mga talagang adik? Baka malay mo, di ba kasi nauso noon yung palit ulo? Si Kian de los Santos nga lang. Di ba uso yung palit ulo noon? So parang ang nangyayari kasi sa narrative nila yun, na parang pinapabayaan lang nila yung pulis na sige, pumatay ka na pumatay dyan. Kasi parang gusto nilang palabasin ng mga adik yun. Pero ang katotohanan naman doon, hindi naman halos lahat ng mga pinapatay doon, mga adik, kasi gawin mo pati baby, nadadamay, diba? Tapos ngayon, sisigaw sila ng justice. Tapos, ng panahon nila, hindi naman sila naniniwala sa due process. Kaya, Tapos sabi nila, number 1 safest place daw ang Davao. kaya. Paano naging safe yun? Ang dami nagbabato dyan. Oo nga, eto nga. Kung ganyan ang naratibo nila, na kumitil daw ng buhay, ng mga adik, para iligtas ang milyon-milyon, ang tanong. So parang sinasabi nila na kaya ginagawa yun ni Digong ay para magkaroon ng disiplina ang Pilipinas pagdating sa droga. Yun ba yun? Bakit? Nawala ba yung mga nagbabato? Yun. Diba? Kaya nga, kung ganyan pala ang naratibo nila, ang tanong, bakit ganito? Pakinggan nyo ho. Okay. Mang marijuana. Eto, Nima, pakinggan mo. Ha? Droga na naman. Kasi dito, sa channel ko, madalas ko nababalita, ang Davao City, lagi na lang problema, droga. Eto na. Tingnan nyo ha. Nabistong may lamang marijuana ang mga parcel sa isang warehouse sa Davao City. Kita At dahil nyo? dyan, naghihigpit na ngayon sa mga package bago ipa-deliver. Aniya sa frontline sa balita. Oy, bagong-bago lang ito. Bagong-bago na naman ha. Bagong balita ito. Hindi po to recycled ha. Bagong-bagong balita. Davao City. Droga na naman. Bidang-bida sila. Ngayon, balikan natin yung kanina. Sabi, pumatay daw ng milyon-milyon. Libo-libo si Digong para iligtas ang milyon-milyon. Ang tanong ko, kung ganun pala ang pamamaraan ni Digong, bakit sa Davao? Abay, parang wala rin naman pagbabago. At saka yung nakakapagtaka dito, sinasabi nila na yung Davao daw puligtas. Bakit karamihan sa mga, sa Pogo, yung mga walang mga live birth na mga Chinese, bakit halos lahat dyan sila nagkukumpulan? Diyan sila nagtatago, 'di ba? Bakit diyan palagi sa Davao? Ano ba yung meron sa Davao? Alam mo, ilagay mo na lang dito para kita rito. Dito pa. Dito. Yan. Ayusin lang namin yung camera. Yan. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, eto. Pakinggan ninyo, baka sabihin nyo luma na ito o ano lang ito, recycled ha. Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Yan na. Isa-isang inamoy ng K9 Narcotic Detection Dog ng PIDEA ang 11 parcel na nakumpiska mula sa warehouse ng isang courier company sa Bunawan, Davao City. Kita nyo, Davao City. Kita nyo mga kababayan ko, Quiapo Church kasi nga Black Nazarene, Fiesta ng Quiapo. Actually, boss, Nazareno. Damay pa yung yung kabuhayan ng courier na yan Kung JNT man yan or Flash, madadamay dahil sa ganyan, magkakaroon tuloy sila ng issue na hindi naman inaasahan. Diba? Ito. Sa inspeksyon, 6 sa mga parcel ang inupuan ng K9, indikasyong positibo ito sa iligal na droga. Kita At mo? tumambad nga ang kontrabando ng buksan ito ng mga otoridad. Kasalukuyang binubuksan ngayon ng mga tauhan ng PIDEA at NBI at maging tauhan ng courier ito ngang mga nakumpiska na mga kontrabando dito nga sa warehouse ng courier dito sa Davao City. Kung makikita natin na positibo mga kapatid, may mga marijuana, may nakita tayong mga illegal na mga kontrabando. Halaka! Hindi lang marijuana, kundi mga illegal na kontrabando, yung laman-laman ng mga parcel. Ngayon, ang tanong, Davao City. Ang tanong ko, ano ko ba'y malinis kayo?
halos araw-araw na lang droga ang balita ng radyo at telebisyon. Pati social media. Ano na nangyayari? Ano na ang silbi? Ito ang tanong diyan kasi. Kung talagang ang solusyon ay pagpatay sa mga adik, bakit ang Davao City ay patuloy pa rin na marami ang mga adik at mga pusher, Nima? So, ibig sabihin, hindi talaga solusyon ang pagpatay para labanan ang illegal na droga. Actually, yung government ata nila yung may problema dyan. Kasi bakit parang ang bilis makapasok, ang bilis makalabas ng droga sa kanila? Hindi, pag-isipan mo na. Baka mamaya naman, mga Duterte talaga ang nagpapasok ng droga. Hashtag Arturo Las Dañas. Di ba? Hashtag Matobato. Di ba? So mga kababayan ko, isipin nyo maigi kung ano ang punto pa para gawin nating pagpatayan ang paglaban sa droga kung wala naman palang magandang kainat na hindi naman pala matatakot ang mga tao. Kasi dyan po sa Davao City mismo, kung saan nandyan namuno ng dekada-dekada ang mga Duterte, patuloy pa rin ang droga Hindi pa rin nawawala. Di ba? That's why sinasabi ng mga DDS na talamak na ulit ngayon ang droga sa Pinas. Kasi nandyan sa Davao. Oo, bakit sa Davao lang ang balita? Oo. Ganito po yan, Ninita, ha? Oo, baka mamaya DDS po. Ayun. That's why sinasabi ng mga DDS na talamak na ulit ngayon ang droga. Ang tanong ko, sino po ba ang mayor, congressman sa Davao City? Di ba puro mga Duterte nanalo dyan? Ngayon, ang tanong, nagtatrabaho ba yung mga Duterte dyan sa Davao City? Bakit tila ba nagkalat ang droga dyan sa Davao City? Di ba? Isipin nyo maigi yun. Yung ba kasalanan ng Pangulo? O baka naman pagkukulang na ng syudad at ng mga leader at mga mayor ng Davao City at mga congressman dyan? Dapat yun ang tanungin. Di ba? Ngayon, ano na? Try naman nila pusher. Ako, yan nga ang kaibahan kapugitan. Ang kaibahan ni Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Trump kay Digong. Si Pangulong Bongbong at saka si Trump, ang paglaban ng droga, inuuna yung puno talaga. Di ba? Kaya lang may mga ugat-ugat pang natira. Kaya, syempre, may tira-tira pa rin ganyan. Bakit ka mo nasabi ko? Si Trump, yung puno sa Venezuela ng droga, yun kagad yung kinuha. Hindi pumatay ng mga maliliit na mga tao. Yung mga bababakuri ng tao, yung mga gumagamit, yung mga pusher, yung mga user. Kaya nga ganyan din yung ginawa ni PBBM para di ba? Para wala ng droga. Nandun na sa daig. Nang ginawa kagad ni Pangulong Bongbong, kung inyong mapapansin, mga kababayan ko, isipin ninyo, punta kayo ng inyong mga barangay kasi sa barangay namin, talagang wala po akong nakikita na tulad ng panahon ni Digong na napakaraming adik. Ngayon mga kababayan ko, pwede naman pala na sawatahin o labanan sa pamamagitan ng unahin lang si Digong. Oo. Diba? Kaya nga lang, problema pa dito, meron pa talagang natitirang Higad, Alipores, itong naiwan si Duterte. May legacy pa siya dito, nandito pa yung mga anak niya Ayun na, syempre, nandiyan pa rin yung mga tropa niya. Sila Michael Yang, nananatili pa rin nakalaya. Yung iba namang mga nakakulong na, tulad nila, yung mga nakulong, yung mga napahamak, na sinasabi nga doon, hindi kanila, pero hindi naman nila masabi at hindi nila maituro, si Pulong. Di ba? So yan, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dyan? Davao na naman ang nangunguna. Kaya nga mga kababayan, itong pagtawag ni Pulong Neto. Siguro feeling ko yung mga record nila sa Davao noon na malinis daw yung Davao, safe daw yung Davao, I think fabricated lang. Yun na nga. Gawa-gawa lang yun para masabi na, ay, laki ng improvement ng Davao, ay, yung Davao ganito pala, ganito pala yung Davao, gusto ko tumira sa Davao, ganyan. Parang nire-rebrand nila yung Davao na parang na sobrang ganda, walang tinatawag na, di ba mga nagbabato doon. Pero in reality, nung natanggal sa Digong, tingnan niyo yung nangyari dyan sa Davao. Wale. Diba? Di ba?
our beloved Boss Mike. Boss Mike.